Agad natin tong pamosong sinabi nito ni Tito Soto. Ang sabi po ni Tito Soto, nakakahiya. Nakakahiya daw po pag nagkataon na sabay na impeachment ni BP Sara at saka ni BBM. Nakakahiya daw po sa mundo, hindi lang po sa Pilipinas. In the first place, Tito Sen, bakit ba mayroong nauwi tayo sa impeachment ng dalawa? Alam naman natin, nakakahiya po talaga na sa kabila po ng daan-daang bilyon na pagnanakaw, bilang mga supporter ni BP Sara, nahihiya po kami. Totoong nakakahiya na pinipilit nyong i-impeach yung mga kakampi mo na mga congressman. Pilit na ini-impeach si BP Sara sa walang katapusang confidential fund, samantalang daan-daang bilyon, harap-harapan, may ebidensya na ninakaw ng mga magnanakaw na mga kontraktor, magnanakaw na yung mga kasabwat nilang kongresista, mga kasabwat nilang senador, mga kasabwat nilang mga taga-gobyerno, taga-Malacanang. Okay. Yun po ang nakakahiya sa lahat. Na pilit ng mga tao na sampahan pa rin na reklamong impeachment si BP Sara kahit walang ebidensya, kahit wala namang ninakaw. Nakakahiya dahil may mga tao pa rin na nagsusulong na para lang po sila po ay magkaroon ng ma-eliminate nila yung pinakamalakas na kandidato, sasampahan nila ng impeachment. Yun po ang tunay na nakakahiya. 'Di ba? Tapos nakakahiya din po yung ginagawa ngayon ng mga House of Representatives na mayroon po silang yung first impeachment na marami nang nagsasabi na ito po ay ibabasura lang, pero ayaw tanggapin yung second at third impeachment na mayroong mga ebidensya. Yan na nakakahiya, no? Na pinaggagawa ng mga kakampi mo. Hindi po yung impeachment mismo. Dahil ang impeachment po mismo ay nakalagay yan sa konstitusyon. Pero kung ipinagpipilitan yung i-impeach yung isang taong hindi naman magnanakaw, yun po ang nakakahiya. Okay. Ano pa po ang mas nakakahiya, Tito Soto? Mas nakakahiya kung yung mga senador na dapat nag-iimbestiga sa pamumuno mo, na dapat nag-iimbestiga ng flood control project na pinakamalaking pagnanakaw sa history ng Pilipinas, ay ang ginagawa ninyo, pinagtatakpan nyo lang yung mga mastermind. Imagine ninyo, pinaka-corrupt na budget, pinakamalaking nakawan, ang daming mga ghost project. Ngayon, anong pinalalabas ninyo ni Lacson ng investigasyon ni Lacson? Nililito nyo yung tao. Bakit nyo pinalalabas na mali yung mga marami lang mali doon sa lokasyon? Hindi nyo ba alam yung naglagay ng mga lokasyon na yan ay mga engineer? Hindi po pwedeng sabihin nyo na mali-mali yung mga nilagay nila. Kaya wala naman gusto nyong palabasin na nagkamali lang sila ng lokasyon ng flood control project pero walang ghost project. Yun ang nakakahiya. Yung pinagtatakpan ninyong pilit yung investigasyon dito sa flood control project. Mas nakakahiya
Mr. Senate President, mas nakakahiya na yung mga minority hindi na nakatiis sa ginagawa ninyo, sila na naglabas ng report. Dahil ayaw ninyong tukuyin, ayaw ninyong imbestigahan si Martin Romualdez. Sila na naglabas ng report na ang mastermind ay si Martin Romualdez at saka si Saldico. Nakakahiya kasi nakikisawsaw kayo, wala pa sa inyo yung impeachment, ang bukang bibig mo na impeachment, impeachment, impeachment. Alam naman namin na natutuwa ang gobyerno ngayon dahil akala nyo na-divert nyo yung usapan. Yung akala nyo na, yan, ang pinag-uusapan na impeachment, hindi na pinag-uusapan yung flood control. Hindi po. Mali kayo dyan. Kahit tabunan ninyo sa national level, may puputok at puputok. Bakit? Galit na ang mga tao. Galit na sa panloloko mo, Tito Soto at saka Lacson. Yung ginagawa ninyo, sinasabi nyo na nabastusan kayo kay Marcoleta at saka kay Aimee Marcos. Ang mga Pilipino po natutuwa na kayo ay nababastusan dahil ang ginagawa ninyo nalalantad. Ilang beses lang nag-imbestiga si Marcoleta, pero ang layo na narating. Natukoy na ni Marcoleta. Agad-agad, ang unang ginawa ni Marcoleta, tukuyin ang mga mastermind ng flood control nakaw. Papunta doon yung investigasyon sa'yo. Saan papunta? Tapos sasabihin nyo pa, nabastusan kami. Pinastos kami. Bastusan ang laban. Kayo ang nambabastos sa mga Pilipino ngayon. 1 linggo na naman na nakalipas. Meron bang investigasyon ulit? Kailan na naman ulit? Sa 1 buwan ulit? Imbestigahan nyo. Nakita namin sa video kung paano po bumabagsak at natataranta yung mga tao sa Pampanga. Yung pinatayo ni Dong Gonzales na flood control project sa Pampanga. Kitang-kita ng mga tao, naghihiyawan, kasalukuyang bumaba. Yung sa Mindoro, pinakita nung yung nahukay. Unti-unti nagkakandasira, unti-unti. Ilang taon pa lang yung mga yan. Warak-warak na. Yan ang nakakahiya, Tito Soto. Hindi yung sinasabi mo sabay na may impeach. Normal, ang impeachment ay normal po yan. Nag-impeachment po sa US, hindi naman nakakahiya. Sasabihin nyo nakakahiya. Ang nakakahiya, bakit sabay? 'Di ba? Yun yung nakakahiya. Yung impeachment kay BP Sara, ipinagpipilitan ninyo. Kasama kayo. Galit nga kayo, 'di ba? Dahil si Chis Escudero ay sumunod sa Supreme Court. Galit kayo. Dahil gusto nyong ma-impeach si BP Sara. Yun lang yun. Kayo nakakahiya, Tito Soto. Huwag kayong mag-alala. Nakita ko, pinanunod ko yung mga impeachment nila Miriam Defensor Pag nagwawala si Miriam, kinakailangan magpasya ng presiding judge. Yung Senate President. Kaya mo ba yun? Yung ginagawa ni Enrile? Kaya mo kaya yan? Pag yung mga marurunong na abogado, simple lang Gusto mong isyuhan na ng, gusto mo nang ipakontempt Ano sabi sa'yo? Kinokorek ka pa nga ng Senate President pro tempore. Sabi, show cause order muna, Senate President, bago tayo magpa-contempt. Okay, tanyo mo na. Doon pa lang sa simpleng contempt at show cause order, hindi mo na maunawaan. Paano pa pag nagkaroon talaga ng impeachment na ikaw yung hindi po pwedeng kontrahin ka dahil ikaw ang presiding Disablay, yun ang nakakahiya. Okay.
Yun ang nakakahiya, yung hinaharang nyo. Pagsasampa pa lang na impeachment.